Hello! Kumusta kayo mga bata? Namiss nyo ba si Kuya Larry? So sa ating Diyos is nasa bahay. At si Faith nasa bahay. So nasa trabaho ako ngayon. Amen. So ayan. Sa awaan ng Diyos, maayos naman kami dito. Medyo malamig lang. So ang topic natin ngayon is continuation sa buhay ni David. Amen? Diba? Naalala niyo ba yung kwento ni ate niyo Lorea? Diba yung tinalo niya si Goliath sa pamamagitan ng bato at slings? At ang pamagat, diba? God looking inside our heart, not our physical appearance. So, bago tayo mag-continuous ng kwento ng buhay ng David, ay umawit muna tayo, puri natin ng Diyos. Tulad ng kanta ng sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, ang ating Diyos ay buhay. At mapapatunayan natin yan na buhay ang Diyos sa buhay ni David. Okay. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan ka para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Amen. Salamat sa Diyos. Tunay kay dakila at sa lahat ng panahon, Ikaw ay Diyos sa aming buhay. Amen. So, we continue now. So, buksan natin ang ating libro, ang ating Bible, sa book of Samuel, 1 Samuel chapter 26. So, magsimula tayo sa verse 1 to 25. Okay, babasahin ko muna sunod. And then, pwedeng mabasa ni ate mo Lorea sa inyo ulit. Okay? Pwede nyo basahin 5-5 or 10-10, 5-5-5. Okay? But ako muna magbabasa. Okay? Amen. 26. 1 Samuel chapter 26 verse 1 to 25. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gibe ang mga Sefeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kabululan ng Hakila sa silangan ng Jesimon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal na Israelita patungo sa ilang ni Sip upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan na may kabululan ng Hakila. Sinabi ni David naman ay nasa ilang. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap naman niya si Saul, pinalakad niya ang ilang ng kanyang tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga niya si Saul.
Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Heteyong si Amalek at si Abiza na kapatid ni Joab at anak ni Sabiya, sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Grabe, napakatapang talaga niya ni David, no? 3,000 pinakamahusay na kawal sa Israelita. Grabe. Pupunta pa siya sa area ng kalaban, di ba? Grabe. Continuous natin. Grabe talaga. If God is with you, no one can against you. Amen? You have no fear. Amen. Because God is with you. Katulad ni David. So verse 7, kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abizia ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog at napapaligiran ni Abner. At ng buong hukbo, ang sibat nito ay nakatusok sa gawaing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangang ulitin pa. So, ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Katulad ng sinabi ni Abizai, pag meron tayong opportunity, sasaksakin natin yung kaaway natin. Isip tayo mga bata, tama ba ang approach nun? Gawin ba gagawin natin? Pakinggan natin ang sasabihin ni David. Amen? Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan yan na pagbuhatan ng kamay ang haring ipinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin yan. Maaring sa sakit o sa digmaan. So, grabe. Di ba? Napaka-humbleness ng Diyos. Napaka-humbleness talaga ng Panginoong Hesus. Di ba? Amen. So, katulad si David. Di ba? Mapagpababa pa rin siya. Merciful pa rin siya. Pinatawad niya pa rin si Saul. Sa kabila ng pagpe-persecute sa kanya, pag gusto sa kanyang pagpatay. Grabe, pinagkatiwala niya pa rin sa Diyos. Amen. Yun pa rin tamang approach. Huwag natin nalagay sa ating mga kamay ang mga pinili ng Diyos. Kahit na napakasama nila, kahit hindi nila gusto sa atin. Dahil sa kanilang jealousy. Ay, grabe. Amen. Next. Verse 11. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Diba? So, sabi niya, wag. Wag. So, huwag natin gagawin. Katulad ni David. Huwag natin gagawin. Amen. Huwag natin gagawin. Amen. So, verse 12. Verse 11, continuation. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin, at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inuman. At sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat iloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang nakakaalam. Amen. Grabe. Diba? Napakabuti ng Diyos. Napakahusay niya. Diba? In the midst
of your enemy. Di ba? Pwede kang pumunta. Ano ginagawa niya doon? Nagdadasal siya siguro. Oo, nagdadasal siya siyempre. Nagdadasal siya. Nag-worship siya. Alam niyo ba mga kapatid, 8 years siya nang nagtago, umiiyak, nagdadasal. Diba? Grabe. Hindi lang nakalagay dito. Pero 8 years. A young boys killed Goliath. Diba? After that, binigyan niya ng glory ang Israel. Inandog niya ang kapayapaan, ang tagumpay sa Israel. Ito yung susukli sa kanya ni Saul. Grabe. Gusto siyang patayin. So, tingnan natin. Basahin natin. Pagpatuloy natin. Verse 13. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner. Abner! Naririnig mo ba ako? Ang sigaw niyang dinig na sumagot si Abner. Sumugot kang nambubulahaw na hari. Sumagot naman si David. Di ba't ikaw ang hari? Haring bantay. Di ba't ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit mo hindi binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok diyan upang patayin ang hari, ngunit hindi mo man lang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ng Diyos. Amen? Nasaan ang sibat at ang lalagyan na tubig na hari? Verse 17. Nakilala ni Saul ang tinig ni David. David, anak ko, ikaw ba yan? Tanong niya. Ako nga po, mahal kong hari. Sagot ni David. Sinabi pa niya, bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Grabe, di ba? Sabi yung anak, tapos inuusig. Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Di ba kailangan ka magtanong, ano bang nagawang kasalanan natin? Sometimes may mga taong galit na galit sa atin. Di ba napaisip ba kayo mga bata? Isinasamo ko, mahal na hari, pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung ang Diyos, kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usugin ninyo, maghahandog po kayo sa Kanya para mabago ang Kanyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok nito, sumpain nawa siya ni Yahweh. Dahil sa ginagawa nilang ito, napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad sa lupaing Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako napulgas lamang ang katulad ko'y gusto nyong patayin na hari? Bakit kailangan pa ninyong habulin na parang isang mailap na ibon? Grabe. Grabe. Di ba? Isa kang hari tapos yung may mga bagay na nahinta na tao na kahit napakaliit na, di ba, isang hari, di ba? Inabol niya ng 8 years para patayin dahil lamang sa jealous niya. Grabe. So mga kapatid, mga bata, itong iwasan natin ha. Wag nating hayaan yung emotional natin, yung galit natin ang maglilid sa atin sa pamumuhay natin. Amen? Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ang tamang approach niyan, katulad ni David, di ba?
Instead na magalit si David kay Saul, anong ginawa niya? Pinatawad niya si Saul. Katulad din tayo. Di ba, instead na magalit sa atin ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesus. Siya ay namatay sa cross sa ating mga kasalanan. Ganon din tayo. Kung may mga taong nagkasala sa atin, kailangan natin silang patawarin. Kailangan natin silang ipagdasal. Amen? So, tingnan natin. Verse 21. Sinabi ni Saul, nagkamali nga ako. David, aking anak, magbalik ka na at hindi na kita gagawin ng masama. Gagawang masama. Sapagkat sa araw na ito, hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako. Napakalaking kasalanan ko. Diba? Napakalaking kasalanan niya. For how many years na hinahanap niya si David dahil sa galit niya, dahil sa emotion niya, dahil sa pride niya, dahil sa jealousy niya. Anointing. Ito, tatandaan niyo mga bata, ha? At sa loob ng church, anointing will kills because of the pride, because of the emotional. Kaya kailangan natin pag magdesisyon tayo by spirit, by the truth. And the spirit and the truth is came from Lord Jesus Christ, because He said, I am the way, the truth, and the life. At binigyan niya yung espiritu ng Diyos na yan, yung siya'y papunta na sa langit. Okay? And the spirit na yan, sabing ganun, kailangan natin i-worship siya by the spirit. Makikita natin sa John chapter 4. Amen. Katulad ni David. At kung tayo naman nagkasala, kailangan natin i-acknowledge natin yung pagkakasala natin. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoong Hesus, di ba? Tinuro niya yun, di ba, sa Book of Romans, chapter 10. If I confess that Jesus Christ is my Lord and my Savior, and He has died for me in the cross, and I will put in my faith to Jesus Christ and His reasons from the dead, diba? I will be saved. Tulad din ng ganito yan, kailangan natin i-acknowledge yung pagkakamali natin. Amen. Verse 22, sumagot si David, narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan ang taong tapat na matuwid, ginagantipalaan ni Yahweh. Amen. Praise the Lord. Kung magiging faithful tayo, totoo to, kung magiging faithful tayo, katulad ni David, mangyayari at mangyayari ang kaloob ng Diyos sa buhay natin kung tayo susunod sa Kanya. Amen. Because God is looking our hearts. Our hearts. Tinitingnan niyo ang aking puso. At naniniwala ako na kayong mga bata, mga banal ang inyong mga puso. Lalong-lalo na ngayon. Natututo kayo. If ever man dumating na pagkakasala na magkasala kayo, halimbawa sa mga magulang nyo, kailangan nyo humingi ng patawad sa Diyos at sa mga magulang ninyo o sa mga kaibigan nyo. Amen? Para hindi mawala yung anointing ninyo. Amen. Hallelujah. Gusto niyo bang gantipalaan ng kayo ng Diyos? Ano ang laman ng inyong puso? Ano mga pinagdadasal ninyo? Naniniwala ako na kayo gagantipalaan ng Diyos. Sa tamang oras, sa tamang panahon at sa tamang lugar, ang kaloob niyo yung mangyayari. Amen? At ang laman ng puso ninyo, kailangan tumpak yan sa kagustuhan ng Diyos.
Lalong-lalo na kung ito yung gagamitin nyo sa glory ng Panginoon. Amen. At sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan ng gospel. Amen. Ako, yung nakamit ko yung gantimpala ng Diyos. So, sobrang saya ko. Sabi ko sa inyo, ang unang pinakamagandang regalo na o gantimpala na makamit galing sa Diyos is kaligtasan. Kaligtasan ng ating kaluluha. Amen. So, nakamit ko yung gantimpala na pinagkalob sa akin ng Diyos is Saudi Arabia. Last October 2017. Amen. Nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Kailangan kayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tuwid, tig. Ganyan. Tuwid, di ba? Ganyan. Vertical. Ang relasyon nyo sa Diyos. Tapos, ganyan, di ba? Vertical. Perpendicular, ganyan, is parang cross, di ba? Sa mga nakapaligid sa inyo, sa parents nyo, sa family nyo, sa mga kapatid nyo. Ganyan ang kailangan ng relationship natin. Amen? Wow! Kayo, kailan nyo tanggap ang Diyos? Kailan kayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya? Kailangan nyo yung malaman. Kailangan magkaroon kayo ng born in spirit. Amen? Para makita nyo yung kingdom of God. Okay, let's continue. 23. Sa araw nito ay niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ang kamay na haring pinili ni Yahweh. Pinahalagahan ko ngayon ang inyong buhay. At naway ganon din ang gagawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan. So, hindi natin pwedeng i-judge o husgahan ang mga tao na nakapaligid sa atin. Kahit na masama sila, kahit anong ginagawa nila. Katulad ng ginawa ni David, pinatawad ni David si Saul. Pinagkatiwala niya sa Diyos na makapangyarihan kung anong mangyayari kay Saul. Kasi bakit? Unang-una, ito na. Verse 25, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka nawa ng Diyos, anak, maraming panggagawaing naghihintay sa iyo na tiyak kang magtatagumpay. Unang-una, kailangan natin tong, verse 25, kailangan natin panghawakan yung blessings na pinagkalob sa atin ng Diyos. Diba? Blessings. Ano ba yung blessings? Ito yung destiny by the signs of God. Isa siyang unique na para sa inyo lamang. Para sa inyo lamang. Kailangan natin panghawakan yan. Kailangan natin panghawakan na may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni David. Pag pinatay niya si Saul, do you think na magiging hari pa siya? Hindi. Kasi bakit? Mababago ang laman ng kanyang puso. Instead na pagpapatawad, pagmamahal, ang mangyayari, ang magiging laman ng puso niya is galit, is jealousy. Yan, pagseselos. Ayaw niyang tularan si Saul. Huwag natin tutularan si Saul. Ang turo ng Diyos, love your neighbor. Love your God and love your neighbor. Ganun ang ginawa ni David. Kailangan niyang panghawakan, kailangan natin panghawakan yung destiny, yung kinabukasan na pinagkalob sa atin ng Diyos. Kailangan maging pure yung laman ng ating puso. Katulad kayo ngayon, pure yung mga puso ninyo. Kaya panghawakan nyo yan, mga bata. Amen? Amen? Pangalawa, huwag nating hayaan na ang kalaban na kawin yung destiny by the signs by God na pinagkalob sa atin. Kasi ang kalaban, no?
to steal, to kill, to destroy, to steal. Nanakawin niya yung destiny na designed by God. Yung ating mga identity. Diba? Identity na children of God. Identity kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Papatayin niyo yung mga pangarap natin. Tingnan mo, yung nagkaroon ng hatred si Saul. Pinatay niya yung pangarap na instead na maging peace ang Israel, instead mag-happy-happy siya, manampalataya siya, 'di ba? Kasi wala naman silang kalaban noon, no? For how many years? Enjoy niya yung binigay na pinagkaloob sa kanya na maging hari. Ang ginagawa niya, hanap siya kay Saul. Hanap si Saul kay David, gusto niyang patayin. 'Di ba? It wasting time. 'Di ba? Wasting time. Hindi niya nakita. Sayang yung anointing. Sayang yung pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Huwag natin hayaan. Sinira niya lahat, no? It destroyed, 'di ba? Mamamasa natin yan sa book of John chapter 10:10. But Jesus said, I'm giving a life, abundant life. Gusto natin ang abundant life, 'di ba mga bata? Sabing gano'n, no? Pangako ng pangako, no? Ito yung pangako ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos, ang sinabi ni Saul. Gusto natin yung pagpapala. Ang pagpapala natin is galing sa kalangitan. Amen. Everlasting life. Abundant life. Di ba? Hindi kayang nakawin ng kalaban. So mga bata, yan, maaaring dumating sa buhay ninyo, buhay pananampalataya ninyo, hindi pang habang buhay na nandyan kayo sa bintakan, maaaring lilipat kayo ng ibang lugar o ibang simbahan. Kung dating man sa inyo na may mga taong nagagalit sa inyo na wala kayong ginagawa, wala naman kayong ginagawang masama sa kanila, gagawin natin sa kanila is pag-pray natin sila, patawarin natin sila katulad ng ginawa ni David. Okay? Amen? At huwag nating hayaan na gamitin sila ng kalaban ni taning ng demonyo para nakawin ang ating destiny by design na pinagkaloob ng Diyos. Napaka-importante yan. Amen? At marami pang pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos. Unang-una, manampalataya tayo sa Kanya, magtiwala, at ang pinaka-importante, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Salamat sa pakikinig. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos. Ito natin i-close. Sinabi niyo nga po, Panginoong Sus, sa inyong salita, sa verse 25, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka na ng Diyos. Anak, marami ka pang gagawing naghihintay sa iyo na tiyak kang magtatagumpay. Lord, we claim, Panginoong Isus, hallelujah. Amin po, Panginoong Isus, sinasalihan ng banal niyo na dugo ang inyong mga salita ngayon. At naway, Panginoong Isus, ito'y maalala namin, pumasok sa aming isip, sa aming puso. Hallelujah. At hindi manakaw ng kaaway ang mga itinuro nyo ngayon. Sa inyo lamang papuri, pasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.